20. Acts chapter 20, verses 1 to 12, tayo po dahil ngayon as we give reverence to the Word of God. Acts chapter 20, verses 1 to 12. Diyan po kayo? And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples and embraced them, and departed for to go into Macedonia. And when he had gone over those parts and had given them much exhortation, he came unto Greece, or into Greece. And there abode 3 months, and when the Jews laid wait for him, and he was about to sail into Syria, he purposed to return to Macedonia. And there accompanied him into Asia, Sopater of Berea, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timotheus, and of Asia, Tychicus and Trophimus, these going before the tarrying of us for us at Troas. And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto Troas in 5 days, where we abode 7 days. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul brings unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there were many lights in the upper chamber, where they were to gather together. And there sat in the window a certain young man named Eutychus, being fallen into the deep sleep, and as Paul was long preached, he sat down with sleep, and fell down from the third loop, and was taken up dead. And Paul went down and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves, for his life is in him. When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed. And they brought the young man alive, and were not little comforted. Tayo po manalangin. Maraming Diyos na sa langit, pagpalain po ang pangaran ng mensahe ngayon. Kaya nyo na kayo po mauna, at kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, at ang Banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin, Panginoong Diyos, ng kapangyarihan at kaalaman, Panginoon. Purihin po kayo at bigay po, Panginoon, na lakas, at gabahin ang inyong Banal na Espiritu, Panginoon. Lord, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may be seated, please. Nais ko bigyan ng paksa ngayong umaga ang ating pong pag-usapan, Paul, the minister of the gospel. So alam natin na si Pablo ay tagapangasiwa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At ito'y sinabi din sa aklat ng Roma, chapter number 15, verse number 16. Sabi niya rito, that I shall be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Ang pinakapangunahing trabaho ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay mangaral ng kanyang ebanghelyo. Ano man ang kalagayan, ano o sitwasyon, ay nagpapatuloy si Apostol Pablo na ipangaral o mangaral upang sa ikaliligtas at ikalalakas ng mga tao ng ating Panginoon Jesucristo. Si Pablo ay nagpunta doon sa Macedonia, Greece, dahil merong nangyayaring kaguluhan sa Efeso. Kung papasin mo sa chapter 19, yun po ang kaguluhang ni Demetrius, the last class na topic natin about the danger of Demetrius. And so, nagkaroon ng kaguluhan doon sa Efeso. Pagkatapos ng kaguluhan, siya ay nagpatuloy na mangaral
doon sa Macedonia upang muling palakasin ang mga mananampalataya, according sa verse number 1. Now, hindi alintana kay Apostol Pablo ang mga kaguluhan nito, kahit mayroong mga banta sa kanyang buhay, ay nagpapatuloy pa din siyang mangaral ng salita ng Diyos. Dahil ito ang pinakatungkulin niya at ito ang kanyang panawagan at kanyang kailangan gawain para sa Panginoon, para sa pangaral ng salita ng Diyos. Now, ang kanyang pangaral ay may naidudulot na bunga at may mga nais na sumuporta kay Apostol Pablo. According to sa verse number 4 ng ating text, sa Gawa, chapter 20, verse number 4, meron siyang mga kasama sa kanyang pangaral ng salita ng Panginoon. Sabi doon sa verse number 4, sabi rito, and there accompanied him unto Asia, Sopater of Berea, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timotheus of Asia, Tychicus, and Trophimus. Okay? So ito ang mga naging kasama niya, o ito ang mga sumuporta sa gawain ng Panginoon at kay Apostol Pablo. Amen? So, ang pangaral ng salita ng Diyos, kailangan may mga suporta na galing sa mga membro ng iglesia. Amen? So, the ministry of the church must be supported by the members of the church. Not only the ministry, but the minister of the gospel of Jesus Christ. Now, hindi kaya ng isang tao ang gawain para umusad, kailangan may mga sumusuporta sa gawain ito. Now, sa ikalawang bahagi ng kanyang paglalakbay, ang tinatawag dito ay the second missionary journey ni Apostle Paul, si Apostol Pablo ay dumalaw din sa Troas. Ito ang kanyang huling bisita sa Troas. Amen? Sa kanyang pagbisita, dito ay ginampanan niya ang kanyang responsibilidad bilang isang tagapangaral o tagapamasiwa ng salita ng Panginoon. So dito ay nangaral siya sa mahabang oras. Actually, ang kanyang pangaral, it is a farewell preaching and fellowship sa mga taga-Troas na ito. So kung papasinin natin at binasa natin ang salita ng Diyos, si Apostol Pablo ay nangaral ng mahabang oras. Si Apostol Pablo, hanggang hating gabi, nangaral si Pablo. At mayroong nakikinig doon na si Eutychus, at nakaupo doon malapit sa may bintana. At sa haba ng pakikinig ng Apostol Pablo, mga kapatid, ay nakatulog si Eutychus at nalaglag mula doon sa third floor. At si Eutychus ay namatay. Pero mga kapatid, siya ay muli binuhay o muli siyang nabuhay sa pamamagitan ng pagkapanalangin ni Apostol Pablo. Kaya nga, kayong mga natutulog, mag-iingat kayo sa mga aral ng salita ng Diyos. Baka kayo po'y malaglag at mabagong ang ulo niyo dyan. So, hindi ho ako si Pablo na kaya ko kayo muling buhayin. Amen? Kaya mag-iingat. Yan po ay isang babala sa mga natutulog. Amen? During our preaching. Okay? Now, anong klaseng ministry ng gospel si Apostol Pablo? Amen? In verse number 2, anong makikita natin sa verse number 2? Sabi sa wikang Tagalog, dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Grecia at nanatili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya. Merong pagpatay kay Apostol Pablo. Kaya ipinasya niyang sa Macedonia na uling magdaan sa kanyang pagbabalik. Okay? So makikita natin na hanggang ngayon o hanggang sa kanyang paglalakbay
ay mayroong banta sa buhay ni Apostol Pablo bilang isang manggagawa ng Panginoon. Sa kaguluhan na binigay ni Demetrius sa mga Kristyano. So, mayroong pagtatangka even sa buhay ni Apostol Pablo. Pero pagkatapos ng kaguluhan nito, ano ang ginawa ni Apostol Pablo sa verse number 2? Kung papasakin natin, anong klaseng ministeryo si Apostol Pablo pagdating sa Ebanghelyo? Number 1, makikita natin dito that Apostle Paul, he is an what? Encourager. So, sa bawat pagdalaw niya, ni Apostol Pablo ay meron siyang dala na salita ng Diyos upang ano? Upang palakasin ang mga mananampalataya. Na Apostle Paul encouraged the believers. Amen? So, kahit na may mga banta, so merong pag-uusig ito, merong paghihirap silang naranasan, ngunit si Apostol Pablo ay nagbigay ng encouragement sa kanila na ibig sabihin ay manatili at sila po ay magpalakas sa kanilang pananampalataya. So, bagaman ang taong ito ay galing sa matinding persecution o ang mga tao ay nanggaling sila sa matinding pag-uusig, si Pablo ay nangaral. Ano ang kanyang pangaral? Upang palakasin, upang i-encourage ang mga kapatid sa Panginoon. Amen? Kaya nga ho tayo, kapag tayo po ay nangihina sa ating pananampalataya, kailangan natin ng mga taong magbibigay ng encouragement. Amen? Tayo din ay tinawag ng Panginoon upang ano, mangaral at magbigay ng ikakalakas ng mga mananampalataya. Kaya nga po, ang dahilan kung bakit tayo nangangaral, ang dahilan kung bakit tayo po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos is to encourage the believer as well. Kaya nga, pag ikaw ay nasa church, nai-encourage ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos. May mga tao na kung saan bumabagsak, may mga tao na kung saan nanghihina, dumadanas ng mga matitinding pagsubok sa buhay, matitinding kahirapan at matitinding mga pag-usig sa buhay. Ngunit tayo ay tinawag ng Diyos to encourage the people. Amen? Kaya nga po, may mga kapatid tayo na nanubok, may mga kapatid tayong bumagsak, may mga kapatid tayong nahihirapan. Ano ang dapat natin gawin sa kanila? Folks, listen, let us encourage our brethren. Ganito ho nangyari kay Apostol Pablo. Amen? Kailangan na tayo din ay maging encourager o maging encouragement sa ibang tao, lalo na po sa mga nangihina. Tingnan po natin ang 1 Thessalonians 4 and verse number 18. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 18, anong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica? 1 Thessalonians chapter 4, verse number 18, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Wherefore, comfort one another with these words. Anong sabi ng salita ng Diyos? Magpalakasan tayo. Saan tayo magpapalakasan? Sa salita ng Panginoon. Amen? So bakit kailangan natin ng kanyang salita? Bakit kailangan natin ng aral ng salita ng Diyos? Dahil ito ang pinaka-tool ng Diyos para tayo ay lumago, para tayo ay lumakas. And another verse, chapter 5 and verse number 11. Chapter 5, verse number 11, anong sinabi ng kanyang salita? Sabi ng salita ng Diyos, dahil dito, palakasin niyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mga kapatid ko sa Panginoon, mga kaibigan, at member ng Cherry Bible Baptist Church, wala po tayong ibang gagawin kung hindi ano, na tayo po ay magtulungan. Wala po tayong ibang gagawin kundi tayo po ay magkaroon ng kalakasan or tayo po ay magpalakasan. Amen? So, hindi tinalaga ng Panginoon tayo para magsiraan. Hindi tayo tinalaga ng Panginoon para magpabagsak
sakit ng ating mga kapatid sa pananampalataya, kundi tayo po ay magpalakasan sa gawain ng Panginoon. Amen? Yan po ay maalala ni Apostol Pablo, ang book of Acts, chapter 18, and verse number 23. Sabi ng book of Acts, chapter 18, verse number 23, anong sabi ng salita ng Diyos sa verse number 23? Sabi niya sa Biglang Tagalog, tumigil siya roon ng kaunting panahon. At pagkatapos ay muling naglakbay, pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galatia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Anong sabi niya rito sa wikang Ingles? Sabi niya rito, strengthening all the disciples. Amen? So anong sinabi ng salita ng Diyos? Pinatatag niya. Pinatatag niya ang mga mananampalataya. Amen? Ang mga kabatiran. Amen? So bakit pa tayo nandito? Para magkaroon ng katatagan, para magpalakasan tayo sa ating pananampalataya. Folks, he said, and some of you are weak on your spiritual life. Amen? Ang iba sa inyo ay talagang nanghihina na sa inyong spiritual. May mga pagkakataon na gusto mo na ayaw mo na talaga sa Panginoon. May mga pagkakataon na ayaw mo na mag-church. May mga pagkakataon na talagang nandulupay-pay ka sa iyong pananampalataya. Pero tayong mga malalakas, na even the Apostle Paul, anong ginawa niya? Siya ay nag-encourage sa mga nanghihinang ito. Ang trabaho mo natin, mga kapatid, ay encourage ang mga mananampalataya. Amen? Another verse in Zechariah chapter 10, verse number 12. Zechariah chapter 10 and verse number 12. Anong sabi ng aklat ng Zechariah? Chapter 10, verse number 12. Sabi ng kanyang salita, ang aking bayan ay aking palalakasin. Susundin nila ako at sasambahin. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. And I will strengthen them in the Lord, sabi nito. So tayo, saan ba nanggagaling ang ating kalakasan? Well, ang Diyos ang siyang nag-i-encourage sa atin. Ang Panginoon ang talagang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa oras na tayo ay nanghihina. Mga kapatid, ang tunay na lakas na pinanggagalingan natin ng Diyos. Sometimes we are being disappointed. Sometimes we are being discouraged because of every circumstances that we are facing. Not only every circumstances and problems and trials that we are facing nowadays, but sometimes we are being disappointed and we are being discouraged because of people. Tayo ay nadidisappoint. Tayo ay nadidiscourage. Minsan tayo sa tao. Na-offend tayo, natitisod tayo sa ating mga kasamahan, even sa mga mananampalataya, mga kapatid, na tayo nadidisappoint at nadidiscourage. Pero huwag kang manatili dyan. Because the Lord will encourage us. Lord, nanghihina ako sa aking pananampalataya. Lord, nanghihina ako sa taong ito, Panginoon. Amen? So bakit sa taong ito ay nanghihina ako? Amen? Nadidiscourage ako pag nakikita ko siya. Nadidisappoint ako. Pero hindi tayo tinawag ng Panginoon para sa taong yan. Tinawag tayo para sa Kanya. Amen? Kaya nga, the Lord is our strength, mga kapatid. So nagpapalakas tayo sa Panginoon araw-araw upang mas tumatag ang ating pananampalataya. Hebrews chapter 3, verse number 13. Hebrews 3, verse number 13. Anong sabi ng kanyang salita? Hebrews 3, verse number 13. Sabi niya rito, sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang matayo sa inyo at maging alipin ng kasalanan. So, but exhort one another daily. Ano ibig sabihin? Nagpapalakasan tayo araw-araw. Amen? So, pinag-pray natin ang ating mga kapatid araw-araw. Ang church, pinag-pray natin. Mga kapatid, ang bawat membro ng iglesia, yung mga hindi na
naka-absent, matagal na hindi natin nakikita, ipag-pray. At pag nakita natin, encourage natin sila na muli silang bumalik sa church. Amen. Amen. Oh Jesus, we encourage the unbeliever to listen to the word of God, and why not the believers? Why not encourage them? Amen. Hindi yung, okay na, kahit mawala sila. Oh Jesus, mga kapatid natin sa Panginoon. Amen. Walang ibang tutulong sa kanila, sa kanilang pananampalataya para tumatag, kundi tayo din. Nakita mo, ipag-pray mo. Pag nakita mo, matuwa ka sa kanya, nakita mo siya, and give an encouragement word para sa kanya, para siya tumalik sa Panginoon. Amen? Kaya tayo magkakapatid sa Panginoon, ayun o, ay nagpapalakasan o nagbibigay ng encouragement sa isa't isa. Meron po talagang mga tao na madaling ma-offend. Meron mga sensitibo ang kanilang mga damdamin. Kaya minsan, maging ako rin ay minsan sa pagbibiro ko, baka may mga nasasaktan. Amen? Of course, meron talagang mga pusong mamon. Ang mga tao, minsan mabiro mo ng konti, medyo no-offend. Amen? Pero huwag naman po parating na ang bibigay natin ay nakaka-offend, kundi tayo po ay nakapagbigay ng encouragement. Amen? Actually, ako talaga, ay palabiro naman ako, pero pag naging fellowship po kami ng mga pastor, ako ang pinakamakulit sa amin. Amen? Pero hindi ko nadadala sa mga members. Kasi iba ho yung pastor pag kabiruan mo, amen? At iba yung mga members, amen? Kasi ang mga membro, ang tingin nila sa pastor ay parang isang anghel na bumagsak sa lupa. Amen? At para ba ang tingin nila sa pastor ay talagang hindi makabasag pinggan. Amen? But anyway, makikita natin na nagbibigay parati ng encouragement. Amen? So, we need to encourage one another. Even si Apostol Pablo ay naging encouragement maging sa kanyang kahirapan. Amen? Now, tingnan natin Ephesians 3, verse number 13. Ephesians chapter 3 and verse number 13. Anong sinasabi mo ng salita ng Panginoon? Ephesians 3, verse number 13. Okay? Pinabasa ko sa wikang Tagalog para mas lalong na unwaan. Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararaman. Sabi niya, wherefore I desire that you faint not at my tribulations, for you which is your glory. Sabi niya, Apostol Pablo, huwag niyong tignan yung kahirapan ko. Amen? Huwag niyong tignan yung mga pinagdaraanan ko. Amen? Sabi niya, Apostol Pablo, lahat ng aking pinagdaraan ng hirap na ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? At para din sa inyo. Amen? Imagine niyo si Apostol Pablo, naghihirap siya para sa Diyos, naghihirap siya para sa kanyang mga kapatid. Amen? Nakapagbigay ng encouragement. Amen? Pero, si Apostol Pablo ba ay meron mong nagbibigay ng encouragement sa kanya. Kaya nga, yung chapter 4 ng Philippians, sabi niya, wala naman akong ibang nais kundi ang mga bunga ninyo. That your gifts, ang encouragement ni Apostol Pablo, ay makikita niya ng mga mananampalataya ay naglilingkod sa Panginoon at meron silang bunga. And as well, the same din po sa akin mga kapatid, bilang manggagawa ng Panginoon, ang pinaka-encouragement ko sa inyo na kayo ay maging faithful sa Panginoon. Amen? Faithful ka sa gawain ng Diyos, sa Diyos willing ka, faithful ka sa mga bagay na pang-spiritual. Amen? Hindi lang doon sa mga bagay na material. Kaya nga itong 2024,
Ang layunin natin sa Panginoon, maging faithful tayo sa Diyos. Na makita ko kayong lahat na nagbubunga sa Panginoon. Amen? Well, one of the good prayer requests that I heard last Wednesday is, itong 2024 ay sana ay maging fruitful ako. Na hindi ka na magiging fruitful, but ikaw ay magiging faithful. Hindi ba encouragement sa mga tao na nakikita kang faithful ka sa church? Hindi ba encouragement sa isang member na kung saan ikaw ay nagiging fruitful sa gawain ng Diyos? Amen? Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, kahit sa kahirapan ay nagiging encouragement siya. Bakit? Galatians 6 verse number 9. Galatians chapter 6 and verse number 9. Anong sinasabi ng salita ng Diyos sa Galatians chapter 6 and verse number 9? And Galatians 6 verse number 9, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, sabi niya rito, pero huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Amen? Sabi niya, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Alam mo, napapagod tayo. Pag napagod ka, sasabihin mo, ayoko na. Amen? Madali tayong mag-give up. Amen? Pero salamat, may mga nag-i-encourage sa atin na huwag kang magsawa. The last time you see Brother in Tatabaw was sa church. Ako, na-encourage ako sa kanya. Binuhat niya yung buwangin. Mahirap magbuhat yung buwangin. Every time na-update siya, ano Brad, kaya ba? Kaya mo gusto? Sa biyaya ng Lord. Sabi ko, oo, tama yan. Because the Lord is our strength. Amen? Pero habang nakikita ko siya, sabi mo sa kanya, Brad, kung hindi mo na kaya, amen? Kahit pagpatuloy mo na lang next week, hindi kaya kayo gusto. Kasi pag hindi ko ginaya, hindi matatapos. So look at the perseverance. Amen? Alam nyo, habang tayo naglalakbay sa mundong ibabaw na ito, habang tayo nagpapatuloy sa Diyos, may mga hamon sa buhay natin, pero huwag ka magsawa, manatili ka sa Panginoon, at may mga encouragement na darating sa atin. Mahirap pa ng buhay. So, ang hirap ng buhay. Wala tayo malawa, nandito tayo. Amen? Pero may mga tao na gagamitin ng Diyos to encourage us. Bakit? Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, huwag kang magsasawa na gumawa ng mabuti. Darating ang panahon, aani ka. Pero pag wala kang ginawa, hindi na ba bang aanihin? Wala. That's a good encouragement sa atin ng Apostol Pablo. Ano bang encouragement sa atin? Sa kabila ng ating mga dinaranas na problema, mga bagay na nararanasan natin, ay malalagpasan at mapagtatagumpayan din po natin. Alam niyo po, sometimes we are a good encourager to our brethren. Lalo na, pag ang kapatid natin dumadanas sa matinding pagsubok, nandun siya sa kalagayan na kung saan maraming problema, nandun siya sa talagang nasa kahirapan. Tapos, hindi mo nakaramdaman nun. Amen? Siya ang nakakaramdam nun. Kaya ang tanging pwede mo nang ibigay sa kanya is to encourage ang tao na yan. Amen? No, hindi ko alam ang mga pinagdaranasan niya, nararanasan niya sa buhay ninyo. Amen? Kayong mga tatay, alam ko yung nararanasan niyo para sa inyong pamilya. Amen? Kayong mga nanay, nararanasan niyo yung about din sa family ninyo. Kayong mga anak, mga young people, at yung mga damdamin, yung mga emotional ninyo. Mga kapatid, meron kayong mga nararamdaman. Iba't iba yung ating nararamdaman. Pero iba't isa lang.
gawain natin. At magpatuloy kayo sa Panginoon. Amen. Si Pablo, dumanas ng kahirapan ang mga mananampalataya, pero pinalakas niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang kalakasan natin ay ang ating Panginoon. Our life is an encouragement to others. Gusto mo ba na ikaw ay maging encouragement sa iba? O ikaw ang ini-encourage? But, vice versa yun. Pwedeng ikaw ay maging encouragement at pwedeng ikaw din ay kailangan ng encouragement. Kaya kung may bumagsak, huwag mo na siya pabagsakin ulit. Kundi tulungan upang siya ay tuloy makaangon. The second thing is what? Not only Apostle Paul, he is an encourager, but he is what? A shepherd. Now, as a minister of the gospel of Jesus Christ, or the gospel, shepherding the flocks is the primary duty to take care of it. Amen? So, ang isang ministeryo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo ay yung pagpapalaganap o pagpapalakas sa mga flocks nito. Pagpapastol sa mga flocks, sa mga tupa. Ito yung pinaka-pangunahing duty, trabaho ng isang pastor. Amen? Look at verse number 7. Anong sabi sa verse number 7 sa Acts? Sa ating text of mga kapatid. Acts 20 verse number 7. Ang sabi rito sa verse 7, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continue his speech until midnight. Ano makikita natin dito? Si Apostol Pablo, nung unang araw ng linggo, amen, upon the first day of the week, that is a what? Sunday, it's the Lord's Day, nagministero si Apostol Pablo sa mga mananampalataya as a shepherd para sa kanila. Paul was in Troas. He visited the believer there sa Troas. At nangaral si Apostol Pablo. Habang siya ay nasa Troas, si Apostol Pablo ay nangaral. So, he preached on Sunday worship and they have the Lord's Supper. Amen. Ang tanging trabaho ng isang pastor ay mangaral at pakainin ang mga tupa sa pamamagitan ng kanyang salita o ng salita ng Diyos. Meron sumisikap na pastor ngayon, si Joey Teves. Kaya nyo, Mindanao, parang kibuloy din siya. Bata pa siya. So, mas bata pa siya sa akin. Well, marami siyang mga followers. Magaling. Pero, kulto ang kanyang pangangaral. Amen? Now listen to this. We are not after doon sa kasikatan ng isang pastor, but we are after doon sa kanyang pinapangaral. Si Pablo sa kanyang pangaral sa Troas, napakahaba ng kanyang preaching. Imagine mo, hanggang hating gabi, si Apostol Pablo nangangaral. Hanggang ako yung mga ngaral dito na hanggang hating gabi. May siguro lahat kayo mga nakatulog na. E minsan, 2 oras lang ako nangangaral. Amen? Ang pastor, 1 oras lang nangangaral. Nakakatulog na. Si Apostol Pablo, until midnight, Apostle Paul preached. Kaya nga po, mga kapatid, ang pangangaral ay walang pinipiling oras o panahon para maihatid ang mensahe ng Diyos at mapalakas ang mga tao. Kaya nga nung sabi ni Apostol Pablo kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse number 2. Sabi ni Apostol Peter kay Apostol Paul kay Timothy, sabi niya, preach the word.
Be instant in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrines. That is the duty of the pastor. That is the duty of the shepherd. And every time na mayroong pagtitipon, hindi mawawala ang pangaral. Ang pastor ay kailanman ay hindi titigil sa kanyang pangaral. Merong isa, dalawa, tatlo na makikinig ay mangangaral pa rin yan. Ano man ang panahon, mangangaral pa rin yan. Bumagyo man, dumindon man, mga kapatid, dumating ang pandemya, mangangaral pa rin ang pastor. Amen? Titus chapter 1 verse number 3. Sabi sa Titus chapter 1 and verse number 3. Anong sabi? Sa pastoral epistles na ito, mga kapatid, Titus 1 verse number 3. Sabi ito, ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon. At ako ang napagkatiwala ang mangaral ito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Sabi rito, which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. Amen? Kaya nga po, ang trabaho ng pastor ay maghatid ng mensahe. Chapter 2 and verse number 15 ng Titus. Sabi ito, ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka ni Juan. Sabi nito, just to speak and exhort and rebuke with all authority. Kaya nga po, ang pangangaral, walang sinisino. Dalawang pangangaral, nagbibigay kalakasan sa iyo, at ito ay nagsusuway sa mga ginagawa mo. Amen? Kaya nga, nandito ka sa church, pinapalakas ka. Nandito ka, nakikinig ka, sinasabay ka sa mga maling gawain mo. Amen? Kaya sabi ng isang preacher, ang pangangaral daw ng salita ng Diyos ay maaaring ikaw ay gustuhin ng tao or maaaring ikaw ay kambingan ng tao. Pero wala akong magagawa kung kayo'y naiinis sa amin dahil sa pangangaral. Amen. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Amen. Ang pangangaral ay hindi naaayon sa panahon, kundi laging nasa panahon. Ang trabaho ng pastor ay laging handa sa mangaral. Ito ang responsibilidad na binigay ng Panginoon sa mga pastor. Ang trabaho ng shepherd ay alagaan ng mga tupa, sawayin ng mga sisira nito. Kaya nga ho, sa verse number 28 ng Book of Acts, tignan natin. Sa ating text, 20 ng Book of Acts, and verse number 28. Anong sabi ng Apostol Pablo? Sabi niya rito sa mga taga-Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sino ang kausap ni Apostol Pablo dito? Ang kausap ni Apostol Pablo rito, ang mga elders sa Efeso. At siya'y nangaral. Amen? So ano ang kanyang tagubilin sa mga pastor na ito? Sabi niya rito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam ko kung pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong kubat at walang patawad nilang tupok sa inang kawan. So ano yung paalala ni Apostol Pablo? Sa mga leaders ito ng iglesia, ingatan ang mga kawan, ingatan ang church, pangalagaan sila. Ibig sabihin ng pangangalaga dito mga kapatid, turuan ng salita ng Panginoon. Amen.
Kaya mga kapatid, sa verse number 28, ito'y paalala. Kaya ang pastor ay magpuprotekta sa mga tupa mula sa mga maling katuruan at maling gawain. So, may mga pastor na nagtuturo na mali ang kanilang katuruan. Ngunit sabihan ng Diyos ay mananatili tayo sa katotohanan. Kami ko'y nag-aaral every Friday. I encourage you to be with us every Friday. Our Bible Institute, we are dealing on the subject of the biblical interpretations. How do we interpret the Bible and how do we study the Bible? Amen. May mga preacher na pinunod lang ang teksto, pinaliwanag sa sariling kaisipan, but without studying the context, without studying the scriptures. Man, because what they rely on their own knowledge, man, they rely on their own understanding, not relying on the biblical concept, biblical views, and biblical understanding. Kaya delikado po mga nangangaral ngayon. Hindi walang binasa ang salita ng Diyos. Mga kapatid, nasa sarili mong pangunawa, but I believe with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Now, Titus, 1 Timothy chapter 4, verse number 11. 1 Timothy chapter 4 and verse number 11. Hanggang 16. Sabi ko ito sa salita ng Diyos. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Maalala ko ni Apostle Paul kay Timothy. Timothy, isa niyang pastor. Sabi ko, huwag mong hayaan na hamakin ka dahil bata ka. Alam niyo po, sa pangangaral ng salita ng Diyos, walang bata at walang matanda. Sino man ang tumayo sa likod ng pulpitong ito at nangaral ng katotohanan with all authority based on the Word of God and based on the power of the Holy Spirit, but you must listen. Amen? Sa halip, sinabi mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-umugali, pag-ibig, pananampalataya at paninis na mamumuhay. Verse 13. Habang wala pa ako riyan, ikukul mo ang iyong panahon. Saan? Sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pababayaan ng kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo na magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pagkukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pag-aingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang magligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Now look at the reminders of Apostle Paul to young Timothy. Manindigan ka sa pangangaral. At bilang shepherd na itinalaga ka ng Panginoon dyan, mag-aral kang mabuti, ituro ang katotohanan. Amen? Kaya nga ho, ang pagpapastor ay merong qualification. Folks, listen, hindi ipinamamana ang posisyon ng pastor. Ang susunod sa akin dito, hindi ko pwedeng sabihin ang anak ko. Unless ng anak ko ay nakita yung qualification na maging pastor. Ang trend ngayon sa mga churches, dahil ang tatay ay naghirap sa simbahan, ang anak ang magmamana. Kahit walang alam ang anak sa salita ng Diyos. At ang simbahan ang magsasuffer niya. Amen? Hindi. Si pastor ay naghirap ng simbahan. Ngayon, ang anak ang magmamana. Kahit ang anak ay walang alam. Pero ang nanay naman ang may alam. Kaya ang nanay, ang mambaman mo sa simbahan. That is wrong. Maraming mga simbahan, ganyan ang kanilang konsepto. Ang nagsasuffer, ang mga members, itinalaga yung anak walang ministry. Yung
anak, walang alam sa Biblia. Amen? At makikita mo yung anak, walang passion for the lost people. Amen? So dahil tatay ang naghirap, ang anak ang magmamana. Ano nangyari sa mga membro? Walang itinuro na maganda because novice. Amen? Ako ngayon, halimbawa mamatay ako bukas o ngayon, hindi anak ang magmamana nito. Here are some of the men of the church who is able and capable to teach. Kailangan educated. And 1 Peter chapter 5 verse number 2. Anong sabi sa 1 Peter chapter 5 verse number 2? 1 Peter chapter 5 verse number 2, sabi niya, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Amen? Feed the flocks of God. Now listen to this. Kung ikaw ay nag-aangat na maging pastor, hindi ka mag-aangat dahil sa pera. We are not serving God because of money. We are serving God because we want to glorify Him. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya kung meron mga volunteer na mga workers sa church, wala akong bayad dyan. Minsan sila pa ho nagbibigay. Amen? Wala ho tayong mga full-time workers sa church. Amen? Meron tayong mga volunteer workers sa church. Ang pastor ay nag-aaral upang merong ipangaral. Amen? Sa mga preachers, nasubukan yung mag-aral. Tama? Sino ito ang mga preachers na subukan mag-aral? Nasa kamay. Madali, mahirap. Mahirap mag-aral. Hindi yung kagilang ka lang mga pastor, magsasalita ka lang dyan sa harapan. At sisigaw ka lang dyan, man. Hindi yung pag-aaral. Paano ba tayo mag-aaral? 2 Timothy chapter 2, verse number 14 and 18. Sabi ng kasalita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 14, verse number 18, sabi, of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to be subverting of the hearers. Verse 17, 15. Study, sabi ng Apostol Pablo, study to show thyself approved to God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Verse 16, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Verse 17, and their word will eat as God as conquer, of whom is Hymenaeus and Philetus. And sabi ako, who concerning the truth have heard, saying that the resurrection is past already, and overthrown the faith of some. May mga Hymenaeus na mga nagtuturo. Pero sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, sabi ni Timothy, study. Ano sabi niya kanina? Magbigay ka ng panahon sa pagbabasa. Mga preachers, you need to study. Amen? You need to read the Word of God. Amen? Let us be the treasures for the Word of God, the wisdom from God. Ask God the wisdom from Him and the knowledge from Him. And the more na yung hinahalukay natin ng salita ng Diyos, the more na nakikita natin yung gems nito, yung treasure nito, mga kapatid, at ito'y binibigay natin sa mga tao. Ang pangaral ay upang galing sila sa katotohanan at pagtibayin ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang pangaral, ang Diyos ang parating itinataas ng kanyang salita. Walang ibang hangarin ng pastor, kundi maitaas ang Diyos
at maihatid ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. Folks, listen, preaching ay hindi ito tinatawag na personalan. Ang Diyos ang naging personal sa iyo. Wala akong ibang hangarin ang mga pastor kundi ihatid ang mensahe ng Diyos. Kaya ang tupa ay dapat makinig sa pangangaral upang lumawig ang kanyang paglilingkod. Sabi ng John 10:27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Ang nakikinig ay napapalakas, ang hindi nakikinig ay napapalayo. Kaya pag di ka nakikinig na salita ng Diyos, napapalayo ka sa Diyos. Ang nakikinig, napapalapit sa Diyos. Ang pangangaral ay mayroong dalawang klase. Ano mo yan? Number 1, pinapalakas ang mga mananampalataya at tinatawag ang mga tupa. Ang purpose ng pangangaral upang tawagin ang kanyang mga tupa. Pangalawa, upang ang mga tupa ay makinig. Pangalawang purpose ng pangangaral, tinataboy ang mga hindi tupa na makakasira sa gawain ng Diyos. Ano yung una? Tinatawag ang mga tupa para palakasin ito. Pangalawa, na pangangaral, itinataboy ang hindi mga tupa ng Diyos. Kaya aalis ang mga hindi tupa ng Diyos. Kaya kung tayo may pastor upang turuan ang mga bagay, ang mga members patungkol sa mga bagay sa Panginoon. Kaya ikaw ay hindi pwede na walang pastor. Tama po? At hindi pwede na dalawa ang pastor mo. At hindi rin pwede na dalawa ang simbahan mo. Ano ba? Ano po ba? Dahil ang Diyos nagbigay siya ng isang pastor dyan sa puso. Amen? And the last is what? And so, hindi naman po tayo magiging ating gabi na natulog ng Pablo ng pangaral. So, number 3 is last. He is a teacher. And the minister of the gospel is a teacher as well. And iba po ang preacher sa teacher. Tama po? Ang preacher, pangangaral, ang teacher, pagtuturo. Now, pagdating niya Pastor Pablo sa Miletus, pinatawag niya mga elders sa church ng Ephesus. At dito, pinaalala ni Pablo ang kanyang ginawang pagtuturo sa kanila according to verse number 20. Actually, nung siya dumating doon sa Miletus, parang nagkaroon sila ng preachers or pastors conference. Si Paul ay hindi tumigil na magturo sa ikalalago ng mga tao para sa Panginoon. At dapat ay ganun din tayo, na hindi tumitigil lumago. Laging nais natin na matuto sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Kaya kami ng mga pastors conference. Ako, umaatid ako ng mga conference para mag-aral at muli kaming matuto at upang mapalawig namin ang aming kaalaman sa pagtuturo at paglilingkod. Sa church, lagi mong merong pagtuturo. Kaya nga, every time na pupunta ka ng church, nais mong matuto sa Panginoon mula sa Kanyang salita. Nandito ka ba ngayon para matuto? O para matulog?
Dalawa yan. Nandito ka ba para matuto or para matulog? And sad to say, na hanggang ngayon, marami pa din. Ako nalulungkot ako every Sunday school. Brother Miguel, pag pinakinggan yung kanyang mga turo, ganda ng turo. Parang na voice is for you. Sumali ba? Paano naman is for you sa kanya? Amen? And sad to say, mga member, maraming hindi umaattend ng Sunday school. Because you are being late. Bakit ang mga iglesia ni Cristo hindi sila late? Bakit ang mga Catholic churches hindi sila late in the church? Bakit tayo mga tagalangit late? Kaya pag natapos ang ating church, late din. Magre-reklamo ka. Tagal naman ni pastor. Tagal mo rin pumunta ng church. Bili mo nag-aral. Ang ating Sunday school teacher, nag-aral na. Nagpuyat dyan. Even ako, na nag-aral ako, and pinagpupuyatan namin ito, and para ihatid ang mensahe ng Panginoon. Dahil kayo, darating kayo sa church ng late. Oh, sisip, bagong taon na, 2024 na, huwag na tayong malate. Amen po ba? Gusto ba natin matuto tayo? Kung gusto mo matuto ka, then you come to church on time. Sa church, Sunday school. Kaya kanina sabi ko, ay wala pang tao, then we start. Sino mawawalan? Ikaw. Tayo ba excited tayo matutulong sa salita ng Diyos? Alam mo ako, wala akong pakialam kung sino makikinig at ilan na makikinig. Ang importante sa akin, ba yung makikinig? Now, alam mo, maraming salamat sa mga teachers, sila po yung nagtuturo para sa akin. Mga kapatid, nagiging habit na po natin sa church na malate tayo ng Sunday school. Hindi niyo pinapahalagahan ng Sunday school. Kasi bakit? Ano ba sa inyo? Ay, Sunday school pa lang. Mamaya pa naman yung worship service. Mamayang 10 o'clock. Oh, season. Sunday school is part of Sunday worship. Because what? We start digging the Word of God in our Sunday school class. We have Sunday school for children. We have Sunday school for adult and young people. Then you learn. Worship is about listening to the Word of God. Kaya nga Ephesians 4 verse number 11, may binigay sa mga pastors, prophet, teachers, and evangelists. Amen. Anong sabi niyo dito? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ngayon, tatanungin mo sarili mo, bakit hindi ka lumalago? Bakit wala ka sa ministry? Bakit wala kang ministry? Because you are not listening to the Word of God. Hindi ka nakikinig, hindi ka nagpapaturo, ayaw mong matuto, kasi bakit? Ayaw mong makinig. Bakit binigyan tayo ng pastor? Bakit binigyan tayo ng teachers? Number 1, upang ihanda ka sa paglilingkod. Number
Number 2, upang maging matatag ang church. Number 3, magkaroon ka ng nagkaroon tayo ng pagkakaisa. Number 4, upang hindi tayo maligaw at matangay sa maling turo. Number 5, upang tayo maging katulad ni Kristo. That is the purpose of having a pastor and teachers and evangelists and prophets. For us to grow as a church. Amen. For us to be strong in our faith. Amen. And to be united in the work of the Lord. And to be like Christ. Lahat ng ito ay natutunan natin sa salita ng Diyos na naituro sa atin. 2 Timothy chapter 2 verse number 2. Anong sabi ni Timothy, ni Apostol Pablo kay Timothy? Till we all sabi niya rito that we have had 2 Timothy 2 verse number 2. 2 Timothy chapter 2 verse number 2. Wala? Sabi rito, and the things that thou hast heard of me, kanino niya napakinggan? Kanino niya napakinggan ang turo na ito? Kay Apostol Pablo. Sabi niya, among many witnesses decided, commit thou to the faithful man who shall be able to teach others also. That's why we have Sunday school teachers. Tinuturuan natin sila para magturo. May nagturo para matuto, para magturo. Pag walang nagturo, walang matututo, walang magtuturo. Pag walang nagturo, walang matututo, walang mangyayari sa buhay mo. That's why, pag may nangangaral ng salita ng Diyos, maging attentive ka makinig ng salita ng Diyos. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want to learn. In other verses, 2 Timothy 1:13, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me. Napakinggan na. In faith and love which is in Christ Jesus. 3 verse 14. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Hindi ka matututo kung anong nagturo. Kaya lagi tayong makinig upang matuto at lalago tayo sa gawain ng Panginoon. Lumalago tayo dahil sa pakikinig at isinasagawa itong na upang tayo'y mamuhay ng karapat-dapat ang mga bagay na ating napakinggan ay ating isinasagawa. So habang may nagtuturo, matutong makinig. Paul is an encourager. Paul is a shepherd. Paul is a teacher. But there are people who encourage you in the Lord. And there is a person who shepherd you to guide you. And there are people who teach in all things for you to grow in the Lord. And let us be a minister of the gospel of Jesus Christ. 2024 na. Mag-grow ba tayo ngayong 2024? Mag-grow ba tayo ngayong 2024? And mag-grow ba tayo this 2024? Let us be a minister of the gospel. An encourager to others. And be a shepherd to others as well as a teacher. I'm not worthy. Lord Jesus, we thank you and we praise you all in your honor name.